Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang pagkakataon muli na tayo po ay sama-samang mag-aaral ng salita ng Diyos na pinamagatang The Bible is the most and only one true holy book of salvation. Mula po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 hanggang 17. Sabi po sa wikang Tagalog sa verse 16, lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Verse 17, sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Ama, maraming salamat muli through the Holy Spirit. Thank you for the knowledge and wisdom na patuloy yung pagkaloob mo po sa amin. Ang biyaya ni Kristo Jesus ang aming dalangin. Pagpalain mo kami sa mga salitang aming mapag-aralan ngayon. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. The Bible that we're using are the compilation of 66 books. 39 books in Old Testament and 27 books in New Testament. Ang Biblia ay may tinatawag na ito ay logos. Nang ibig sabihin is the written word. Wala siyang katulad siya ng textbook, no? Ng mga simpleng libro na ating binabasa, research man ito or story, no? Siya ay a logos, no? Ibig sabihin, a written word. At mayroon ding tinatawag na rhema word, na ito yung kaibahan ng Biblia sa lahat ng mga libro, no? At pinapatutuhanan po ito sa Hebreo chapter 4 verse 12. Ang Biblia is a rhema word. Nasabi nga sa Hebreo chapter 4 verse 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Hindi siya katulad ng textbook. Kundi sabi nga, nagre-rima siya. May kapangyarihan. Ito'y buhay at mabisa. Higit na matalas kaysa alimang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa panaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu. Hindi kaya to ng tao. Tanging ang espiritu ng Diyos, no? Ang kapangyarihan ng salita na siyang Diyos mismo ang ang kumikilos dahil buhay ang salita ng Diyos na siyang sabi nga, nagririma mula sa Biblia, no? Tumatagos sa pinaghiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Sabi nga, it's not by might nor by power, but by the Holy Spirit, says the Lord. No? So, hindi isinama ang mga apokripa na books sa ginagamit natin ngayon na Bible, na 66 books, dahil tanging ang Catholic book lamang or Bible ang may apokripa books, no? Mayroon sila dahil inilagay ito ni Constantine, no? Noong siya ay president ng Council of Trent. Noong 1546, made an official declaration that was henceforth to be regarded as scripture. So, kaya hindi ito isinama sa ating ginagamit ngayon na 66 book dahil ang mga iyon ay naisulat sa panahon ng kalagitnaan ng Old and New Testament. At ang tawag po diyan sa kalagitnaan na panahon ng Old and New Testament ay ang
400 silent years na ang ibig sabihin 400 silent ang Diyos. Wala siyang propetang pinagsalitaan ayon sa kanyang kalooban sa mga salita niya. Wala, tahimik ang Diyos. Parang katulad sa sitwasyon sa buhay ni King Saul. Naghahanap siya ng revelation ng Panginoon, ng salita ng Diyos. Ang dami namang mga sinungaling propeta sa kapaligiran, pero hindi siya doon kontento. Hinanap niya pa rin si Samuel na siyang ginagamit ng Panginoon, si Propeta Samuel, na siyang ginagamit na lahat ng revelation na gustong malaman ni King Saul, no, mula sa Diyos, ay masusumpungan niya sa kay Propeta Samuel. Pero wala na dahil patay na si Propeta Samuel. Kaya nag-upa siya ng espiritista para gisingin si Propeta Samuel upang alamin kung ano ba yung revelation ng Diyos sa kanya. So makita natin na naghihikahos yung tao. Kaya pala sabi in the last days, no, darating ang panahon magkaroon ng tagutom at tag-uhaw. Maghahanap ang tao ng tunay na scripture ng Biblia, ngunit wala silang masusumpungan dahil tapos na ang pangangaral. So yung panahon na yun, 400 silent years, hindi talaga nagsalita ang Diyos. Nainip ang mga tao, ang mga scribe, nainip ang mga writers. Kaya nagsulat sila, no? Sa ganang kanilang sariling research. Kaya ang apocryphal book ay mga compilation ng book ng Old Testament na kung saan ay hindi siya kabilang na kinasihan ng Santong Espiritu. Tanging ang 66 books lamang ang talagang formal na tinanggap na itong book, ang Biblia ngayon ng ating pinag-aaralan is only a 66 book. Pero yung Catholic ay may apocrypha book sila. Ano ba itong Biblia? The Bible is revelation and scripture. The term special revelation may be used in more than one sense. It may denote the direct self-communication of God in verbal messages and in miraculous fact. So kaya nasulat ang Biblia at ito'y revelation dahil direct verbal na nagsasalita ang Diyos sa mga writers, no, ng Old and New Testament, at naisulat din ito sa pamagitan ng kanyang mga miraculous work, no, na naranasan mismo ng mga sumulat. So the prophets and the apostles often received messages from God long before they committed them to writing. Kaya naisulat nila, no? Kaya revelational siya, no? Special revelation. At pangalawa, masasabi na natin scripture, proof for the inspiration of scripture. Kaya revelation and scripture siya. So, paano ba mapatunayan? The whole Bible is given by the inspirations of God, no? And is as such the infallible. Hindi nagkakamali ang scripture na ito, ang Biblia. Kailanman hindi siya nagkakamali, lalong-lalo na sa ating pananampalataya of faith and practice of all mankind. Kaya ang Biblia lamang ang masasabi natin na totoo, na holy book, at dito natin mababasa at mapatunayan dahil ito lamang ang nagtuturo ng tunay na salvation through the Lord Jesus Christ. Makita natin na mula sa Old Testament, New Testament, iba-ibang klaseng panahon ang mga writers, ang mga propeta, ang mga nagsulat ng mga lingkod ng Diyos, no? In different time and revelation nila. Pero kung ating titingnan, isa lang ang tinutukoy ng Old and New Testament. Walang iba patungkol kay Jesucristo na Diyos at ating tagapagligtas.
The doctrine, like every other, is based on scripture as is not an invention of man. Ito'y hindi sulat lang ng writer or gawa or mula sa kaisipan ng sino mang tao na writer, kundi ito ay tunay na mula sa Diyos. Ang doktrina, ang pinanghahawakan nating katibayan ng kaligtasan mula sa Bible through the Lord Jesus Christ ay hindi mula sa karunungan or kaalaman or kaisipan lamang ng tao, kundi ito ay may kasi ng Santong Espiritu. The Old Testament writers are repeatedly instructed to write what the Lord commands them. Pinapatunayan yan sa Exodus chapter 7 verse 14. Sinabi ni Yahweh kay Moises, isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo malimutan. At sabihin mo naman kay Josue na lilipulin ko ang mga Amalekita. So, kaya like katulad si Moises, nasulat niya yung Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Number, and Deuteronomy. Dahil sa guidance at tinuro ng ating Panginoong Diyos kay Moises, kaya nakapagsulat si Moises ng Pentateuch book na siyang Quran ngayon ng mga Muslim. So, pangalawa, the prophet were conscious of bringing the word of the Lord and therefore introduced their messages with some such formulas. Hindi sila masasabi na mula sa kanya, kundi sabi nga, thus said the Lord. No? Kaya, sinasabi ng mga propeta na, thus said the Lord, or the word of the Lord came unto me. Nasasabi niyang ganon. Kasi hindi mula sa kanya kundi sabi nga, nakopy niya lang, nakuha niya ang salita dahil sinabi ng Diyos sa kanya. Yan, kaya nakapagsulat ang mga propeta. At mapatunayan din sa book of Jeremiah, sa chapter 36, verse 27 to 29, and verse 32. Sabi sa verse 27, matapos sunugin ng hari ng ang kasulatan, ipinasulat ni Jeremias kay Baruch, sinabi ni Yahweh kay Jeremias sa verse 28, na ipasulat uli ang lahat ng nasa kasulatang sinunog ni Haring Joaquin. Verse 29, inuutos pa rin sa kanya ni Yahweh na sabihin kay Haring Joaquin, sinunog mo ang kasulatan at itinanong mo kung bakit sinulat ni Jeremias na darating ang hari ng Babylonia. Sisirain ang lupaing ito at papatayin ang mga tao at hayop. Kaya sinunog ni Haring Joaquin, ayaw niyang tanggapin na ang sulat ni Jeremias na pinasulat niya sa kay Baruch ay mula sa Diyos. Or kung mula man sa Diyos, wala siyang takot. Sinunog niya yun. Ngunit dito nating makikita na sa verse 32, kumuha nga si Jeremias ng ibang susulatan at ipinasulat uli kay Baruch ang lahat ng nasa kasulatang sinunog ni Haring Joaquin. Nagdagdag din si Jeremias ng maraming mga bagay na tulad ng ipinasulat niya kay Baruch. At ito ang isang patunay na naisulat ang Book of Jeremiah, isa sa mga major prophets books, no? Such as Ezekiel, Daniel, Isaiah, and Jeremiah. So makita natin na naisulat ito ng prophet, it is because tunay na ito ay inutos ng Diyos na isulat nila kung ano man ang naisulat ng mga major prophets na ito. At sa panahon din ng apostol sa New Testament, Apostol Paul speak of his words as spirit thought words. Hindi inangkin ni Apostol Pablo na kanyang sulat, kundi sabi nga, itinuro na salita ng Diyos through the Holy Spirit sa kanya. 1 Corinthians chapter 2 verse 13, sa mga nagtataglay ng Espiritu,
ang ipinaliliwanag naming mga katotohanan espiritual, mga pananalitang turo ng Espiritu at hindi ayon sa karunungan ng tao ang ginagamit namin. See? So, ini-emphasize ng mga apostols na hindi nila iyon sulat, kundi iyon ay turo ng Santong Espiritu. Kaya naisulat nila ang mga books sa New Testament. Same din na ginawa ng mga prophets sa Old Testament. Kaya masasabi natin na ang banal na kasulatan or Biblia is the master key to open doors, lalong-lalo na sa kaligtasan, dahil tunay na ito ay mula sa Diyos. May kasi ng Santong Espiritu at karunungan mula sa Diyos, hindi karunungan ng tao. Kaya ang Biblia ay pinapatunayan na ito lamang ang nag-iisang holy book na kung saan ay may kasi ng Santong Espiritu, may Rhema word. Ang itinuturo ay ang tunay na kaligtasan ng tao at upang magkaroon ng bagong buhay. Pinapatunayan sa 2 Timothy chapter 3, 16 to 17. Na ang lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo. Ito ang Biblia, pagtuturo ng ano? Ng katotohanan. Walang kasinungalingan ang Biblia. Ito lahat ay totoo. Sa pagpapabulaan sa maling aral, tipunin mo man ang lahat ng sinulat ng mga writers, ng mga marurunong at mga sabi nga ay mga books, no? Ng mga sinulat ng mga marurunong sa buong mundo. Walang sino man makakatalo sa katotohanan at kapangyarihan at karunungan na napapaloob sa Biblia. Only a Bible. Ang dami-daming relihiyon. Only a Bible, no? Ang nagsasabi ng katotohanan. At ito'y may kasi ng Santong Espiritu, may kapangyarihan. At sabi nga, ito lang yung Bible na, sabi nga, kayang magpatuwid ng mga likong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Babago ang buhay mo, may kapangyarihan, ika nga sabi sa Hebreo, no? Verse 17, sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawa. Hindi tulad ng ibang aklat ng relihiyon na ang tinuturo kung paano gawin ang isang ritual na mga bagay para maligtas. Ang Biblia ay, sabi nga, nagtuturo ng katotohanan ng kaligtasan, hindi sa pamagitan ng mga ritual. Example na lang sa isang relihiyon na nagtuturo ng ritual upang makamta ng kaligtasan. How is salvation in Islam different from Christianity? In Islam, salvation is attained by reciting Shahada and practicing the 5 pillars of Islam. Shahada and practicing the 5 pillars, ito ang kanilang katibayan para sila maligtas. Una, gagawin nila ang ritual na tinatawag na may 5 silang pillars. Kailangan masunod nila ito. Shahada means faith. May pananalig sila. No? Anong pananalig nila? Ang kanilang prophet or messenger ay si Muhammad. No? At sabi nga, Salah, prayer. Okay? Psalm. Sorry kung hindi ko ma-pronounce ng maayos, no? May M. Fasting, no? At yung pang-apat is zakat, almsgiving. Kailangan yan ang gagawin nila. At ang pang-5, matindi ito. Sorry din kung hindi ko masyadong ma-pronounce. Higher. Parang ganon siya. It's AJJ. Pero makita natin may it's J. It's AJR. Parang something ganon siya. Higher.
Yan. Pilgrimage. Na anong ibig sabihin? Pag-ikot ng 7 bisis at paghalik sa black stone na tinatawag nilang Maka or Mecca, no? So, yan ang kanilang mga ritual para lubos na mapatunayan nila na kapag nagawa nila lahat iyan ay tiyak ang kanilang kaligtasan. The belief that there is no God but God. And Muhammad is the messenger of God, no? Sabi nga, nanalig sila sa Diyos Ama. Monotheism sila. Is central to Islam. This phrase, written in Arabic, is often prominently featured in architecture and arrange of objects, no? Including the Quran, Islam, Holy Book of Divine Revelation. So why do the Muslim kiss the black stone? Yan yung horror. Sorry for that word, no? Hindi ko pronounce. Hajar al-Aswad. No? Tama ba yun? Pasensya po. It's H-A-J-R-A-L Aswad. Muslim kiss the black stone in the fervent belief that it came from God, Allah, no? Kaya nagkikis sila sa black stone kasi si Allah daw yun, si Allah ang black stone. O in paradise, and because it was the usual costume of the revered prophet Muhammad, no? Ito yung tinuro sa kanila ni Muhammad, magkiss kayo sa batong iyan kasi yan yung God, no? Siya si Allah, ang bato na yan siya si Allah. At tinuturo ni Propeta Muhammad nila na siya yung nakakakita, no? Also on the day of judgment, they believe that the black stone, Mecca, will have 2 eyes and a tongue to intercede and to speak for those Muslim. So may Diyos-Diyusan sila, no? Sabi nga, yan yung black stone na yun, who had to touch the stone with sincerity. Mayroong isang Muslim na na-convert siya sa Christianity kasi pinagalitan siya, if I'm not mistaken, basta nung siya ay umiikot-ikot daw doon sa Maka, sa bato na yon, tapos nag-kiss siya, ang hinalikan niya yon kasi yung Maka nakabalot sa, di ba malaking bato yun na square, at mataas, nakabalot yun ng itim. So, nang humalik daw siya sa stone, ay ang nahalikan niya yung cloth na black, parang sinampal siya, no? Sabi niya, ba't ka humahalik ya sa black cloth? Dapat doon kaya humalik sa stone. Kasi ang black cloth daw iyon is devil. So, naisip daw niya na, alam niyo naman ang mga Muslim pag nagalit, no? Sampal or parang pepe, yung parang duduraan kanila, no? So, doon siya yung parang na-trigger, nainis siya, no? Kasi, ibig sabihin, naisip niya, sabi niya, ibig sabihin pala, itong Diyos namin na bato, na sinasabing si Allah, tinuturo ni Muhammad na ikis namin ito, na si Allah, at iikot-ikot kami ng 7 bisis, ay binabalutan ng black na cloth, na ibig sabihin, ay demonyo, or Satan. So, ibig sabihin, ang Diyos nila na si Allah is Satan. Kasi binabalutan ng black, kaya doon siya nag-open eye, na talagang kinumpare niya yung doktrina ng Muslim at ng Christian. Ang sabi sa doktrina ng Muslim, pwede mong patayin, huli ka, kapag patayin mo ang hindi mo mananampalataya. Pero ang sinasabi sa Christian belief, na sinasabi ni Jesus, na mahalin mo ang iyong kaaway. Kaya yun yung napakalaking impact na ngayon ay preacher siya ng Biblia, no? Christian na siya. So, dito natin makikita na talagang
hindi na unawaan ng mga taong ito. Kung ating i-refute, no, hindi si Muhammad ang unang nakakita. Actually, ang unang nakakita ay ang kanilang lola Agar, no? Unang nakakita sa Diyos ay si Agar, na ina ni Ismael, na ama ni Kedar. Si Kedar po ay ikalawang anak ni Ismael, no? At mula kay Kedar nagmula ang mga Muslim, no? Na pananampalataya. So, 5th century ipinanganak si Muhammad na mula sa angkan ni Kedar na pangalawang anak ni Ismael. Pero pinapatunayan sa Genesis chapter 16, 12 to 13, na ang una yang nakakita sa tunay na si Yahweh na Diyos ay ang kanilang lola Agar, hindi si Muhammad. At pinapatunayan sa Genesis chapter 16, 12 to 13. Ngunit ang anak mo'y magiging mailap, hayop na asno ang makakatulad. Maraming kalaban, kaaway ng lahat, di makikisama sa mga kaanak. Nasabi ni Agar sa sarili, nakita ko rito ang nakakikita sa akin, kaya tinawag niya si Yahweh ng ganito. Ikaw ang Diyos na nakakikita. Kaya't ang balon sa pagitan ng Kadis at Bered ay tinawag ng mga tao na balon ng buhay na nakakikita. So, kung i-refute natin, hindi si Muhammad. At kung si Muhammad, bakit walang may mga iba pang propeta na nagpapatunay na si Muhammad nga ang the messenger like Jesus Christ? Si Jesus Christ, mula nung siya ay ibuntis ni Maria hanggang ipinanganak, no? Sabi nga ay iba't ibang mga tao ang pinagsabihan na pinatunayan na si Jesus ang hari at tagapagligtas, pero si Muhammad wala. Siya lang naniniwala sa kanyang dream or experience, pero wala siyang ibang kasama na prophets nila na nagpapatunay na sinasabing si Muhammad nga. Pero tinanggap siya ng mga Muslim. Kaya dito natin makikita yung pagiging kasinungalingang relihiyon. At sabi nga ay dito natin makikita na hindi sila lubos na maligtas kapag hindi nila magawa ang ritual na ito, yung 5 pillars na ito, no? Whereas in Christianity, salvation is only accepted by the grace of God, which is a gift from God through the Lord Jesus Christ. At napatunayan sa Gawa chapter 16, 30 to 31, inilabas niya ang mga ito at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Ganun kasimple. Ang sagot sa verse 31, sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Simple lang niya, walang anumang ritual ang itinuturo sa atin, kundi manalig ka sa pangalang Hesukristo, pagsisihan mo ang iyong kasalanan at mamuhay ka na may kabanalan at katuwiran at paghariin mo ang pag-ibig ni Kristo at maghahari sa iyong kapayapaan ni Kristo mapatunayan na tunay na ikay ligtas. Madama mo ang kapayapaan ni Kristo at madama mo ang kagalakang hatid ng kanyang kaligtasan. Ganun lang kaya kasimple. Pero kung ating titingnan matindi, alam nyo ba, 6 times, if I'm not mistaken, 6 times sila mananalangin para lang lubos na makasunod sila sa ritual na ito at makamtan nila ang katiyakan ng kanilang kaligtasan. Matindi sila sa kanilang pagsunod para lang, sabi nga, makamtan nila ang kanilang kaligtasan. My dear brothers and sisters in Christ, being as a Christian, hindi na tayo pinahirapan yan ng ating Panginoon. Ang sa atin lang ay ang tunay na pananampalataya. Who call the name of the Lord will be saved. So yun lang, tunay lang na pananampalataya.
at pagsunod sa katotohanan ng kanyang salita na magpakabanal, no? Katulad natin na magpakabanal dahil ang Diyos natin ay banal at tayo'y kawangis ng Diyos natin. Na pinatunayan ni Jesus na siya yung daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Wala na kung ano pang mga ritual, kapatid. Pero kung minsan, bakit ganun kahirap sumunod ang Kristiyano? Samantala itong mga Muslim, matindi yung mga tinatawag nilang ritual, pero lahat na yun ay kasinungalingan. Hindi yan totoo ang katiyakan ng kaligtasan. Only the Bible said, only the Lord Jesus Christ, by His grace, tayo ay naligtas. Kaya kapatid, sana naman ay maging tunay tayong Kristiyano. Yamang nasa atin ang tunay na salita ng Diyos, ang Biblia. Ito ang tunay na banal, the Holy Book, na siyang magbigay sa atin ng kaligtasan. God bless everyone. Panginoon, salamat sa salitang ito na minsan pa'y pinaalala mo sa amin na tunay na ang Biblia, ang tunay na banal na aklat na nagmumula sa iyo. God bless to each and everyone. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mahal ko po kayo kay Kristo Jesus. God bless everyone.